So good morning ka-trackers, no? So ngayon tayo ay nandito sa Cotibord. So malayo pa lang meron na pong sign na nakikita natin, no? So ayan, no? Kung tayo ay magfe-ferry, so dito tayo exit Mulndal. Kung tayo ay magfe-ferry, so dyan ang daan natin. Kung tayo papunta ng Stina Line, Cotibord, so doon tayo exit, ikot tayo sa ilalim, yan. Pero kung tayo ay papunta ng Oslo, mga ka-trackers, galing tayo dito, Malmo, so diretso tayo, exit tayo ng, papakita ko sa inyo, 75B. Hindi tayo nagkakamali, no? 75 o 76? 75B. Titingnan natin. So 7 kilometer pa. Napakaganda pong lugar na to, no? Butini, no? Kapag tayo kapag ang dala natin ay DR, so dito talaga yung daan natin sa 45. So gusto ko lang ipapakita kung anong exit, no, para kulira. Masyadong dikit ka. So dalawa yung hila natin ngayon. Yung isang trailer EDR, yung isang trailer hindi EDR. Ilalagay po nating plate na ilalagay sa harap ng truck at saka sa likod, orange plate without UN number, no? Sa likod ng trailer natin at saka sa harapan ng truck natin. Kaya without number kasi yung dala nating trailer ay tank container. So nasa palibot lang po ng tangke nakalagay yung mga one side. Trace na yan. Sumabay po kulukoy na to, ha. Yun yung mga nakakayamot, no? Overtake tapos tatabi lang sa'yo. Kailangan malayo ka pa lang, aware ka na sa mga dadaanan mo, no? Sa mga signages sa taas. Yun yung tinatawag na direction by lane. Tapos makikita mo rin dyan sa road markings, acceleration lane yan, yung ganyan na malaki, itis tikit-tikit. So acceleration lane yan, no, na kailangan mo na lumipat. Kaya kailangan lahat ng mga approaching signages alam mo. Hindi kagaya sa atin, hindi natin masyadong pinapansin yan. Pero katotohanan talaga, magulo yung signage sa atin. Yan po talagang katotohanan, no? Magulo. Hindi proper yung paglagay. Unlike dito sa Europe. In 3 kilometers, take exit 75B for E45 toward Karlstad E6. Proper ba? Malayo pa lang, ayos. Tanaw mo na eh. Talagang napakaganda. Sa atin, walang kwenta yung mga tugok yung mga. Isipin nyo, bigyan ko kayo ng isang halimbawa.
Kung kayo po ay nakakadaan mula Alabang, Muntinlupa to Calamba, double solid lane yan dyan. Pagdating sa mga palikuan, wala broken lane na ikaw ay kumaliwa or kumanan. So yun yung pinagkaiba, no? Dapat kung merong daan na pakaliwa, dapat broken lane yun. Kung mapapansin nyo, solid lane pa rin yun. Basta lang kayo nakalagay, no? So maling-mali po talaga. Kasi dito pagka solid lane yan, prohibited yan eh. Bawal tayong umano dyan, lumiko dyan, tabasin. Kaya napakaganda po yung ano dito, yung sistema ng pagmamaneho. Malayo sa ano ba, sa disgrasya. Maraming disgrasya dito kapag ka winter time lang talaga. So ayan, P45 tanaw na natin. Tapos road marking sa kaliwa, meron na acceleration lane. So kailangan ano tayo, no? So 45 nandito. So pumisto na tayo dito, no? Kasi 45, E6, E20. So malayo pa lang, tanaw mo na talaga. So ang exit natin ay, so wala pa, no? Hanapin natin yung EDR sign. In 500 meters, take exit Karlstad. 75B for E45 toward Karlstad E6. Karlstad yung ano natin, exit. Ayan, tanaw na natin. Ayan, Karlstad 75B. So dito tayo, no? Huwag po tayong dumiretso, ha. 75B. Karlstad 75B. So dito yung exit natin. Kasi yon papuntang ano yon, Port of Göteborg, Stina Line. For 46 kilometers. So yan, no, mga ka-trackers, no. Kasi doon, tunnel yun doon. Maiksi lang naman sana yung tunnel na yun. Kaso, prohibited eh. So, kailangan sundin natin. Kaya dito tayo duman sa kabilang kalsada. So, ayan. Dire-diretso lang tayo. Kaya, aware kayo sa mga signages. Kayong malilito. Tsaka relax lang. Yan o, EDR sign. Present of mind lang ba? Karlstad, tandaan nyo yan. Pag galing kayo, ayan, kagaya nyan, ang daming sign sa ibabaw, o. So, diba? So dito tayo sa kabilang side. Kaya huwag ka talagang malito. Huwag kang malito. Kasi ang daming direksyon ng mga kalsada dito. Tapos kapag kagaling ka rin ng ano, ng Oslo or Borderes Binson, kung kayo naman ay papuntang Malmo, dito din ang daan nyo. Dito din uli. Exit naman doon sa kabila naman 85 yata. Exit 85 kung hindi ako nagkakamali. Calgalbi, ha? Calgalbi, ha? Calgavi. So hindi pa ako nakadaan na ano, no, yung EDR yung dala ko galing Norway papuntang Malmo. Malimit mula Malmo ay mula Sweden, Malmo papuntang ano, Svensson border. So ilang kilometro lang naman to. Para tayo ay babalik sa ano, sa
natin sa E6. Mas maganda kasi dumaan sa E6 kasi dire-diretso. Nasa 15 kilometers lang naman guys. So pasensya na kung medyo mahaba yung video natin gawa ng ano talaga eh. Basta dire-diretso lang naman to, huwag kayong malilito talaga. Huwag na huwag talaga kayong malilito kasi wala na, city yung pupuntahan nyo. Lalo na't dalawa yung hihilain nyo, eh di madali magmaniobra. Talagang hindi, mahirap talaga magmaniobra kapag link yung dala nyo. Kailangan may uunat para maka ano ka ba. So yan, iba na naman yung direction, kaya laging aware ka. So dito ka lang sa pwesto na to. Kikita naman natin, tsaka malinaw yung mga road markings at tsaka direction by lino. Huwag po tayo malito kasi ibang direction na naman yun doon. Tanalo naman sana natin yung E6 eh, yung kabilang side ng ano, kabilang side ng kalsada. Ayun lang oh. Yun nga lang, bawal lang talaga kasi doon anong EDR. Kaya dito tayo sa Eco 45. So yun lang mga ka-trackers, no? Para hindi umaba yung video natin, hanggang dito na lang. Basta tuloy-tuloy lang mga ka-trackers mula doon sa Carlstad. Dire-diretso lang yun, dire-diretso, sundan nyo lang yung direction by lane at saka yung road markings, yung pwesto nyo, yung position nyo. Tapos pagdating dito mga 15 kilometers mula sa pag-exit nyo ng Carlstad, tatawid na naman kayo, akit kayo ng tulay, tawid na naman kayo sa kabila para lilipas sa ice, kasi mas malapit nyo sa ice na dadaanan. So yun lang mga ka-trackers, ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin mga ka-trackers, no? Ginawa ko tong video na to para doon sa mga baguhan na dadaan pa lang dyan sa tunnel na yan sa Gothenburg, Sweden. Restricted po yung ano natin dyan, EDR na pangarga or dangerous goods cargo. So yun lang mga ka-trackers, ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin.